A blessed morning, everyone. Today we're diving into super interesting and hopeful topic from the Bible, which is being caught up to meet Jesus. Ang pinaka-detailed na magandang basahin is yung galing kay Apostle Paul, yung mga letters niya sa Thessalonians at saka sa Corinthians. Tara, basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Sabi dito, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet Jesus in the air. And so shall we ever be with the Lord." Grabe, ang ganda ng mga verses na to. Pinapakita lang dito kung ano yung mangyayari pagbalik ni Jesus. Pababa siya mula sa langit na may malakas na sigaw kasama ang boses ng arkanghel at ang trumpet ng Diyos. Mauuna ang mga namatay na kasama ni Kristo, tapos yung mga buhay ay sabay-sabay na aakyat sa mga ulap para salubungin ng Panginoon. Grabe yun. At napaka-awaited, no, para sa atin bilang isang Kristiyano. Next, tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. "Behold, I show you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." Ano kaya yun, no? Sinasabi ni Paul na hindi lahat ng believers ay mamamatay, pero lahat tayo ay magbabago. Ang transformation o yung changes na to ay mangyayari sa isang iglap, sa tunog ng huling trumpet. Ano po? Ang mga namatay ay babangon na hindi nasisira. Remember, hindi nasisira. At tayo mga buhay ay mababago. Ipinapakita lang dito yung complete at perfect transformation tungo sa eternal na state ng mga Kristiyano. Ano po? Isa pang mahalagang passage ay matatagpuan natin sa Gospel of John, kung saan si Jesus mismo yung nagbigay ng promise. Sabi dito, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." Grabe ang love ng Lord dito. He prepare us not just a house, but a mansion, no? A place that especially for the believers. Ano po? Grabe ang Lord dito. Comforting words to na pinapakita ni Jesus na nagpe-prepare siya ng lugar para sa atin. At yung pangako na babalik ang Lord para kunin tayo, yung makakasama natin siya forever, is the very best promise fulfilled na gagawin ng Lord. Sinabi rin ni Paul ang tungkol sa anticipation at pag-asa sa rapture sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. "For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, for who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself." Pinapaalala sa atin ng mga verses na to na ang tunay nating citizenship ay walang iba kundi sa langit, no? Sabik tayong naghihintay para kay Jesus. Babaguhin niya ang ating katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. So ano ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ang mga scriptures na ito ay nagbibigay ng malalim na pag-asa at encouragement para sa ating lahat. Pinapakita nitong hindi ito ang ating final home at may glorious future na nakalaan si Jesus para sa atin. Para sa katabi mo at para sa ating lahat na naniniwala sa Panginoon. Ang promise na makasama siya ay isang grabing motivation para sa atin para mamuhay ng may pananampalataya at pag-asa. Salamat po and God bless you all.